Magandang araw, Pilipinas. Bago po tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ngayon ay Huwebes, 5 ng Pebrero, taong 2026. Narito ang mga pinakamaiinit na balitang aming nakalap sa loob at labas ng bansa. Bagyong Basyang lalong lumakas. Signal number 2, nakataas na sa mahigit 12 lugar sa Visayas at Mindanao. Senate Presidency coup, Naudlot, usaping term sharing nina Senator Tito Soto at Senator Loren Legarda, umugong. Impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos, ibinasura ng Kamara dahil sa kakulangan ng ebidensya. Inflation sa Enero umakyat sa 2%, mataas na singil sa pabahay at utilities, itinuturong dahilan. MRT 3 rehabilitation, masisiguro na matapos makakuha ang Pilipinas ng 8.3 bilyong pisong loan mula sa Japan. Albuera Mayor Kerwin Espinosa sumuko na sa NBI at sa Korte sa Cebu. And sa sports, Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng Abu Dhabi Open. Simulan natin ang balita sa lagay ng panahon. Nakataas na ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa paglapit ng Tropical Storm Basyang. Ayon sa Pag-asa, bumibilis ang bagyo habang patungo sa Eastern Mindanao. Dahil dito, sinuspinde na ang mga klase at trabaho sa rehiyon ng Caraga, partikular sa Tandag City, Surigao del Sur, kung saan mayroon ding ipinapatupad na preemptive evacuation. Sa kasalukuyan, mahigit 750 pasahero ang stranded sa mga pantalan sa Negros Island region, habang marami ring flight ang nakansela sa Cebu at Mindanao. Samantala, sa politika, naging maugong ang balita tungkol sa tangkang pagpapatalsik kay Senate President Vicente Tito Soto III. Ngunit ayon kay Soto, naudlot ang tinaguriang Senate coup matapos ang pakikipagpulong sa majority bloc. May lumabas na mungkahi para sa isang term sharing plan, kung saan posibleng maupo si Senator Loren Legarda bilang Senate President sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, bagaman itinatanggi ni Legarda na may alam siya sa naturang plano. Mabilis namang ibinasura ng House Committee on Justice ang 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos matapos ideklarang insufficient in substance ang mga ito. Sa kampo naman ni Vice President Sara Duterte, nilinaw nilang walang planong iharap ang tanyag na si Mary Grace Piatos sa anumang impeachment proceedings. Dumako naman tayo sa usaping pampinansyal. Bumilis ang inflation rate ng bansa sa 2% nitong nakaraang Enero, ang pinakamataas sa loob ng 11 buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pangunahing nagtulak dito ang pagtaas ng gastos sa pabahay, kuryente at tubig. Gayunpaman, binabantayan din ang posibleng pagtaas ng presyo ng bigas dahil sa inaasahang paglaki ng rice imports ngayong taon. Sa kabilang banda, magandang balita para sa mga commuter ng Metro Manila. Selyado na ang loan agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan na nagkakahalaga ng 8.3 bilyong piso o 21.6 na bilyong yen para sa ikalawang yugto ng rehabilitasyon ng MRT 3. Layo nito na gawing mas ligtas at maasahan ang 26 na anyos na railway system. Sa stock market, bagaman bahagyang bumaba ang main index ngayong araw dahil sa paghihintay ng inflation data, binati naman ng British Chamber of Commerce ang naitalang record-breaking surge ng Philippine Stock Exchange Index kamakailan. Samantala, ang Land Bank of the Philippines ay nagtala ng malaking kita na 43.78 bilyong piso noong 2025. Babala naman ng mga eksperto, ang mga isyu ng korupsyon sa bansa ay posibleng maging hadlang sa inaasam na credit ratings upgrade mula sa mga international agencies. Sa mga balitang kriminalidad, nasakote ng Department of Justice ang habambuhay na pagkabilanggo para sa 3 individual na sangkot sa pag-import ng halos 1 bilyong pisong halaga ng shabu noong nakaraang taon. Sa Pampanga naman, 6 na Chinese nationals ang inaresto matapos matuklasan ng isang illegal na factory ng sigarilyo na inilarawang inhumane ang kondisyon. Sumuko na rin sa NBI at sa Korte sa Cebu si dating Albuera Mayor Kerwin Espinosa matapos magpalabas ng warrant of arrest laban sa kanya para sa kasong murder. Sa sektor ng paggawa, isang bagong ulat mula sa International Labour Organization ang nagsabing mahigit 12.7 milyong Pilipino ang exposed o maaaring maapektuhan ng generative AI sa kanilang mga trabaho. Sa kabila nito,
Naitala ang record high na 27 milyong OFW deployments noong 2025 dahil sa pagbubukas ng mga oportunidad sa Kuwait at Europe. Sa labas ng bansa, binulabog ng Russia ang Ukraine gamit ang mga drone at missiles na sumira sa usapan tungkol sa pagtigil ng pag-atake sa energy infrastructure. Sa US, sinentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo ang lalaking nagtangkang pumatay kay dating Pangulong Donald Trump sa Florida. Sa larangan ng sports, patuloy ang pag-arangkada ni Alex Ayala kasama ang kanyang kaparehang si Janice Chen sa Abu Dhabi Open matapos nilang talunin ang mas matataas na rank na players para makapasok sa quarterfinals. Sa NBA naman, tinalo ng Milwaukee Bucks ang New Orleans Pelicans sa isang overtime thriller. Sa showbiz, inanunsyo na ang engagement ng aktres na si Lauren Young sa kanyang boyfriend na si Toby Panlilio. Kinoronahan din si Asia Rose Simpson ng Quezon City bilang Miss World Philippines 2026. Bago tayo magtapos, muling nagpapaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na may kaukulang parusa ang sinumang sadyang naninira o nagtutunaw ng mga barya. At para sa mga taga Davao, asahan ang mas tahimik na selebrasyon dahil wala pa ring fireworks sa darating na Chinese New Year doon. Ito ang inyong katuwang sa pagbabantay, nag-uulat para sa Pilipinas Politika AI. Manatiling ligtas, lalo na sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao na apektado ng bagyo. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Magandang araw, Pilipinas.